Sa ulo ng mga nagbabagang balita, isang kontrobersyal na kaganapan ng yumanig sa bansa matapos kumalat ang balitang nagsani-pwersa mano ang ilang general at militar at ang Armed Force of the Philippines o AFP upang patalsikin ang administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, nagsimula umano ang tensyon matapos ang ilang di umano'y hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamahalaan at militar na nauwi sa mga aligasyon ng katiwalaan at maling pamumuno. Gayunpaman agad itong pinabulaanan ng AFP sa isang opisyal na bayag kung saan kanilang binigyang diin ang kanilang matatag na suporta sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa AFP, nananatili silang tapat sa saligang batas at walang katotohanan ng mga ulat ng pag-aaklas o planong kudita. Pinayuhan naman ng pamahalaan ang publiko na huwag agad maniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon na kumakalat sa social media. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kasi mga congressman, no? Akala ninyo, pag-aari nyo na ang bansang Pilipinas. Akala nyo wagas ang inyong kapangyarihan. Pagdating ng kada 3 taon, tiklop naman kayo. Please, boto nyo ako. Kaya nyo bibilin yung boto Kaya putragis kayo, sindikato ang ginawa ninyo dyan sa Congress. Akala nyo tanga kami? Hindi kami tanga. Pag umikot ang gulong at kung ako masunod, pasara ko kayo talaga. At pahuhukay ko yan. Promise, pahuhukay ko yan. Kahit marami kong makaaway, ipahuhukay ko yan. Kahit sarili kong pera, ang gastusin ko dyan para ipahukay yan o kaya mag-contribute ang mga mamamayan na naniniwala na ipahukay na lang yan at gawin na lang natin crocodile farm. Because we have to make a statement. Statement na for the future generations of Filipinos. This generation, your generation, my generation, na composed ng mga ano, ang tawag doon, baby boomers, Gen X pa nga meron, Gen X, Gen Y, at may mga millennials ba? At yung mas bata pa, Gen A, tapos noon yung ano, yung nauna sa amin na ng Gen X, the war generation, no? Yung mga 80 mahigit na ang edad. So, all this generation stood up for the Filipino people, for the future of this country. Nakakayak yun. Sipin mo yung nagkabuklod-buklod ang tao, ang mamamayan Pilipino para lang itaguyod ang Pilipinas para tayo maging Singapore. Kaya nga, it has to be a statement na yung symbol of corruption, which is Congress, hukayin talaga yan, gawin natin crocodile farm. Paggawa na lang natin ng parang quadrangle, quad, no, na ano, restaurant, floating. baka yung buhaya umakyat. Tapos nagsiserve sila ng baby crocodile na lechon, di ba? Ano kaya lasa nun? Baby crocs. Yun yung soup, crocodile soup, di ba? Tapos may souvenir shop, crocodile bags, crocodile belt, di ba? Crocodile shoes. Paano yung mga crocodile? Anak ka ng putya talaga kayo. Meron kayong tinatawag na yung model, anong tawag doon? Yung product line. Ladies and gentlemen, we would like to offer our contempt line. Paduano. pangalan ng sapatos, Paduano. Abante. Ay, mga pikong kasi kayo. Sarap yung asarin. Mga gago, mga loko-loko. Pero serious ako, serious. Gusto ko pahukayan. Gawa tayong crocodile farm. Gano'ng kalalim ba para maging crocodile pond, no? Tapos maraming manok papakain natin dyan. Lahat na magiging corrupt
Diyan natin pakain. Oh, bakit wala ka kamay? Pinakain yung kamay ko. Pinakain nila Enrique yung kamay ko. Nila Metran. Wala na akong kamay. Nasaan yung paa mo? Wala, naging kurap ako pinakain. Ano nga kaya pirahan na nalalagay na? Hindi, maganda, crocodile eh. Ay, nako, matake ko sa puso. Masaya ako kasi hindi ko mota. Wala talagang kota ng contempt ng mga animal na yan. Backfire eh, mananakot sana eh, no? Mananakot eh. Hindi natakot. Eh, panipalaban yung mga... Panipalaban eh. Panibabae. Yung mga lalaki, ano pa eh, malumanay pa eh. Si Trixie Cruz, si Joy, Kati Binag, Elaine Doc Badoy. Sino pa ba yung mga babae doon? Si Doc Ethel. Para yung mga panipalaban yung mga babae. Kasi si Crisette. Para yung mga para yung mga mandirigma, yung mga pwede sa PFGF nga, pwede yung mga mga general yung mga yan. Para yung mga commander ba? Ang tatapang ng mga imbitay ninyo. Kaya yun, kita nyo, yung Congress, ang ginawa ninyo, backfire eh. Nagkabuklod-buklod ngayon yung mga vlogger. Ngayon meron silang isang cause. isang objective, isang focus, nakagano na sila. Parang nakagano na yung mga vlogger. Bumagsak kayo. Yun yung focus ngayon ng mga vlogger, no? Papagsakin kayo. Maisara kayo. Ay, nako, magiging crocodile farm kayo. Ay, nako, masaya ako kasi backfire. Backfire sincerely. Pero masama ang loob ko kasi dapat kami yun na-imbite rin kami sana dyan eh. Oh, kahit si Commander Metra na lang, ano? Kita mo, kung hindi kayo pinagkahataw. Kumuha lang ng kahoy na ganyan. Magdala lang ng kahoy. Kundi kaya yung panulat ba, lapis. Ako, credit card eh. Yung card ba? Nasa yung kahit nga eh. Yung card lang ba? Senior. Yeah, senior. Tatalasan ko to. O, para pwede ko hiwaing mga leg. Makakalima siguro ko. Ay, mga gago kayo. Mga animal kayo, mga congressman. Ang tatapang nyo kasi, ang kala ninyo, panay kayong mga, anong-ano kayo sa power, no? Mga lasing na lasing kayo sa kapangyarihan ninyo. Hindi nyo iniisip ang mga mamamayan na kahit pinakamalit na mamamayan, kahit taxi driver, janitor, magsasaka, dapat pinupupo ninyo. Yung mga amo nyo. Kahit yung mga bystander lang, mga vendor, amo nyo yun, mga gago. Kaya ayoko mag-gobyerno eh, kasi daming amo. Maraming amo. Kaya all these years, hindi ako pumasok sa public service kasi ayoko. Ayoko na dahil sa ang daming amo, ang daming bossing. Rerespetuhin mo lahat eh. Hindi pwede yung angas-angas na guys sa military kasi sa armed forces, may angas din eh, no? Kasi pagka meron kang baril eh, kompleto ka, battle gear ka, pupunta ka sa barangay, pupunta ka sa kay mayor, armado ka, takot lahat. Nakakasanayan yan. All these years, mula tiniente, promote, hanggang maging general, ayun, mana-mana yung angas. Kaya, nandun yung nagkakaroon ng thinking na siga ba? Yung parang, yung mga, you are privileged, no? The rank has is privilege. Yun yung RHIP nga natawag. Pero umaabot sa ulo minsan. Kaya parang ang thinking, ang trato ng mga yan, sa mga sundalo, maliliit. Maliit. Ang trato sa mga driver, o sa janitor, o kaya sa mga gardener,
o kaya kahit kanino, maliliit. Yun yung ano, there's the tendency, no? Pero na lang kung makatao talaga yung general na yon, makabayan. Bira yung makakita ka ng gano'n ng mga ano. Kasi entitled eh. Yun yung, nung nakita ko yun sa serbisyo, sabi ko, ayoko maging ganyan. ayoko maging ano. Yung simula nung kinabitan ng belt ng general, yabang na eh. Kasi merong belt yan eh. Mga general, may belt yan eh. Na pang-general. Binibigay man yon. Ay, nako, pagka, nung kernel eh, tamok yun. nung general na, ang yayabang na eh. Ay, no. Tapos kala mo naman eh, paano yung mga combat veterans? Ay, nako, mga ano talaga, entitlement. Yun yung common sa military service at saka sa police at saka dito sa government na mga politiko natin. They feel entitled the moment you give them the position, the power. Nakakalimutan nila, all government authority emanates from the Filipino people. Ang problema kayo, mga kababayan, hindi nyo alam. Kaya kayo ginagago eh. Kaya kayo niloloko. Kasi nga ano eh, marami sa ating kababayan, di alam yung kanilang kapangyarihan. And then, yung iba naman, politiko, alam nila yung ganyan. So, the only way to remain there in power is to keep you uninformed. Sa yon, to keep you blinded. Hindi binibigay yung totoong balita, yung totoong nangyayari. Kaya ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon at ng mga congressmen. Grabe problema ng Pilipinas. Pero ang salita nila, wow, ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng Pilipinas. Lumabas ka sa gabi, mamamatay ka. Parang madaming droga eh, no? Madaming adik eh. Anak nanto. Dito, hindi kami lalabas sa gabi. Mahirap lumabas. Although sa lugar namin, meron na rin mga adik eh. Meron na rin mga adik. Ako, lumalabas ako. May dala ko. May baon ako eh. Yung ano ko, pamatay ko. Kahit gunting lang, pwede. Deadly weapon. Anything na matulis, deadly weapon. Pwede na to pang ano. O kaya yung pang ganyan mo. Kahit nga chopsticks lang eh. It's better to have one. Kahit card nga lang eh, na matulis, okay na. O kaya blade. Merong blade eh. Merong blade. Buti hindi tumutunog yung sa ano. Ito. Minsan, dala-dala ko na to eh. Panggilit ba ng leg? Minsan na hawak-hawak ko na to eh pagka ano. Pero nakatago. Katago. So, wag kayong lalakad ng walang pang gamit. Ngayon pagka barrel, election, gun ban ngayon, kaya hindi pwede. Ay, nako. Wala talagang bansa natin eh. Palugmok na tayo eh. So, maganda yung crocodile farm. Maganda yung idea na sa tingin ko. And then it has to be transmitted to the future generations of Filipinos with all the pictures, with all the literature about it, history books, writing about it, and then sinara yung Congress dyan sa batasan, ginawang crocodile farm because it became a symbol of corruption. It became a symbol of abuse of power, oppression. So, baka magdemanda yung crocodile. Tapos may restaurant ka, yung quadrangle, no? All around. So, may Japanese, may Korean, Mongolian, may mga fast foods. Maganda sit down para papag-usapan, may corridor na malapad, makita, makatingin yung tao, may ilaw, tapos open naman sa buwan, lalo na kung bilog ang buwan. Tapos buhangin all around, di ba?
parang beach o kaya parang riverbank kung saan talaga yung ano ng crocodile. Mag-alaga tayo mga 300 na crocodile doon, ano. So may symbolism. Let it be remembered that once upon a time, this was a site of the Philippine Congress, no? Who became abusive and oppressed the Filipino people. They committed plunder left and right. They abused their authority and used their position to make the Filipinos suffer. Yung ganun ba? Matandaan ng taong bayan yan and the future generations, tayo abutan pa natin yan na punta tayo doon, mga lolo. anak, ako nagpahukay niyan. Apo pala. Apo, puta na, ako nagpahukay niyan. Oh. Meron pang kwento dyan. Yung 40 na inimbita. Mga vlogger, ito yung mga pangalan nandun. Nakasulat yung mga pangalan nila. Forever na yon. Mga immortal na yan. Nandiyan yung mga pangalan nila. Sa mga ng loob ko, wala ako dun eh. Andi bali, ako na rin magpapahukay. Para mga ano mga Pilipinong tumayo. Mga Pilipinong tumayo. Kaya kayo, mga kababayan, sa hudyat, no? Sa hudyat. Walang hudyat yan. Laging postponed. Kanina na sana yung hudyat eh. Kanina na sana eh. Wala eh. Nawala yung mga vlogger. Hudyat na sana eh. Bababa na sana ako kanina eh. Kung nagkatotoo yan eh. Kung nakakontempla sila. Sarap sana. No. Hudyat na sana yun eh. Wala na naman. Postpone na naman. Pangatlo. Pangatlong postpone na. Ay, nako, walang mangyari sa atin. Hindi makabigay ng hudyat eh. Wala kasi yung coordination. Kung ano ba yung mangyari, yun na yun. Sabi ko nga, the best plan is no plan at all. No? Mga FJF, no? The best plan is no plan. Because hilong-hilo yung kabila. Hindi malamang eh. Iniisip nila, anong ba gagawin ng FJF? wala kaming plano. Wala kaming plano. Kasi nga, mahirap eh, napapasukan yung FJF na mga chismoso, mga dos-dos, nalalaman eh, no? Kaya mas maganda, pagka may nagtatanong sa akin, ano yung plano? Wala plano. The best plan is having no plan at all. Kasi commander kayo, sabi ko, commander kayo, and yun na lang ang plano ko. I will trust your being a commander. Commander ka. Commander din ako. I will just trust your being a commander that given the right situation, given the situation that you will face in the future, and when you're there, you will decide in accordance sa tactical at strategic advantage ng grupo natin. Align tayo, isa lang ang goal natin. Yung gano'n ba? Kasi yung plano eh. Wala namang mangyari sa plano. Kasi nababago. Kagaya kanina. Ay, lako. Sa mga FJF, sorry na naman ha. Ayan na naman eh. Nakaplano na nga tayo. Na sana, hudyat-hudyat na eh. Pagka kinontem. Hindi na wala nga kota hindi na contempt eh. Wala. Ay, nako. So, abuti na naman tayo dito ng Hindi na pwede sa magde-date pa ako ng Valentine's eh. baka sa anibersaryo na lang ng People Power. Doon na lang, maglabasa na lang kayo. Wala eh. Nag-iisip din tong kabila eh. No? Marami na ngang nabayaran doon sa grupo namin. Sino pa ba yung commander na natitira dito? doon sa FJF. Hello, meron pa ba akong commander na naiiwan? wala na commander ah. Naubos na. Ay, nako.
So, whether may commander o wala, basta pagka dumating yung perfect opportunity, I'll just stand up and then sasabihin ko, lahat na naniniwala sa akin, sumama kayo sa akin. Ano lang, gusto niyong tapusin ang problema, gusto niyong baguhin ang Pilipinas, sama-sama tayo. Baguhin natin ang Pilipinas. Eh maganda namang motivation yung yung gawin nating crocodile farm yung Congress. Magsama na lang yung Senado sa Congress doon sa Bonifacio, doon sa building na mahal-mahal ang pinagagawa doon, walang yan. Bilyon, ano ba yun? Hanip kayo, bilyon ng paggawa ninyo. Hanip mga tao talaga to. Kala nyo kung gumastos kayo, pera nyo eh. No? Grabe. When that money could have been spent to create more jobs para Nag-post ako sa Facebook sabi ko, kayong mga pinuno, no? Kayong mga namumuno sa Pilipinas, all politicians na namumuno. Binoto kayo ng taong bayan, nilagay kayo dyan. Kayo nagkaroon ng power. Gusto nyong respetuhin namin kayo. Issue sa inyo, minumura namin kayo mga putang ina nyo. Yun, nagagalit kayo. Nasasaktan kayo, minumura kayo. PI kayo, mga gago kayo, mga walang niya, mga bobo. Diba? Mga kurap. Nasasaktan kayo. Hindi kayo pupukulan ng mga mamamayang Pilipino ng mga ganong mura kung ginagawa niyo yung trabaho niyo. Kasi ang sasabihin ng tao, thank you. Pagka ginagawa niyo yung trabaho ninyo. Hindi, ginagawa niyo, ninanakawan niyo kami Abusado kayo Kokontempt pa kayo. Yes or no, yung ganun ba? Kokontempt kayo. Ang yabang dating niyo. Tapos ibabalik niyo sa amin, mag-hire kayo ng troll farm. Bibirahin niyo kami, kabipangay yung magmumukhang mga walang kwenta, mga bobo, mga walang alam, mga mayayabang. Kami lilitaw na may kasalanan. At gagamitin nyo pa yung batas laban sa amin. Grabe ang abuso nyo. Sobra. Kaya nga, iikot talaga ang gulong. Iikot talaga yan. It is inevitable. Iikot ang gulong. No? And I wish I'm there pag ikot ng gulong. I wish I am right there in front pag ikot ng gulong. Or ako yung may hawak ng kariton. Ako yung nagmamando. Kasi I will make sure na lahat kayo mapaparusahan. Kung hindi pwede ang death penalty, no? Ayoko nga Maganda may death penalty. Pero kung titignan ninyo, patayin mong ganyan, tapos wala na. Ang gusto ko talaga, habang buhay na paghirapan ng mga kurap na yan, mga plunderer na yan, habang buhay sila maghirap. Sipin mo kung ngayon kahit 20 taon sila maghirap, araw-araw nang gagawin ng langit na buhay ng mga yan. Iyak yan iiyak yan. Imagine yung sakit, no? Yung, naku, itago ko man kayo, tago ko kayo, lagay ko kayo, kahit na nandun kayo sa Bilibid, o kaya lagay ko kayo sa isang isla, you make life for you so miserable that you will call all the saints. Lahat na santo, tatawagin nyo. Kahit mag-sorry kayo sa 119 million Filipinos, it is not enough because yung kasalanan ninyo umabot hanggang apo-apo ng 119 million Filipinos. Mga Pilipinong hindi pa buhay. Yun yung kasalanan ninyo. Kinurap ninyo yung mga ahensya, agencies of government. Kinurap ninyo mga tao. Kinurap ninyo mga mamamayang Pilipino na paglabanin ninyo. Nang walang dignidad yung mga mamamayan. Tanggap ng pera, kaliwa kanan, ayuda, akap, etc., etc., bayad sa troll, at saka sa mga vlogger. Wala Ginawa nyo drug addict, pinabayaan nyo. Ginawa nyo corrupt. Corrupt na nga yung society natin Ginawa nyo mas corrupt, pinaka-corrupt. Kaya grabing kasalanan ninyo. No? Ikaw, Marcos, down the line. When you could have been a better president than Duterte, when you could have been the best president in our time. Pero hindi binoto ka namin, niloko mo kami. Nasaan 1 million
1 million na pabahay every year. Nakadalawang taon na mahigit. 2 milyong bahay na. Nasaan yung 2 milyong pabahay mo? Sabi mo, 6 na milyong bahay. O nasaan na? Wala. Ikaw ang fake news. Dapat ikaw ang patawag. Sinabi mo na walang pumasok na PNP doon sa KOJC, walang baril. Paano yung mga walang baril? Paano yung mga ano lang, riot control lang? Sinungaling, fake news. Dapat si Marcos ay ipatawag dyan. Yung tinapos na flood control, pinagmamalaki mo. O dapat ikaw ang imbestigahan. Kasi panay palpak, binaha pa rin ang mga kapwa Pilipino. Dapat nga yung pagka hair follicle drug test mismong Congress. Pero kita nyo, inisip ko kanina that's why it's very, very fitting, tamang-tama na yung Council of Elders na sinasabi namin, no, ng FGF, no? Council of Elders, eto na yung presidente. The president can be a member of that or not, no? Depende. Itong Council of Elders, saktong-sakto yan na pagka nagko-connive na ang presidente ng Pilipinas, yung legislative niya, yung Senate President at saka yung Speaker of the House at mga congressmen, hawak na ng presidente kasi pera-pera lang. At hawak nila kunyari yung judiciary na papalabas nila kung favorable o hindi yung kaso, nagdadrama-drama lang kunwari sila. Kung gano'n ang nangyayari, wala ka nang tatakbuhan. Pagka yung AFP tsaka yung PNP corrupted, hinaharang nila yung mga kababayan natin, pinipigil at tapos sinasabi pa apolitical at saka they will uphold the Constitution when in fact 2 taon na tayo ninanakawan. Oh, ang linaw-linaw. Had it been yung AFP tsaka yung PNP, you sided with the Filipino people, walang nanakaw. Kung meron man, konti lang. Hindi nawala yung ginto, hindi nawala yung Marligapan, hindi mawala yung PCSO, yung PhilHealth. Ang dami, yung flood control project. Kung kayo ay nakakaintindi na merong clear and present danger sa kinabukasan ng mga Pilipino, sa pamumuhay ng mga Pilipino sa current nating estado, AFP-PNP, dapat humadlang na kayo. Because nasa Constitution yon, you are the protector of the Filipino people. Ninanakawan na ang bansang Pilipinas. Laganap na ang droga kasi ang presidente nagdodroga. O paano gagawin nyo? Apolitical. Kaya nga, sinasabi ko lagi, AFP-PNP, kayong mga matitino na nandyan. No, hindi ako nagkulang. Kayo ang nagkulang. Kayo na matitino dyan, mag-isip kayo. Because when the time comes when the Filipino people stand up, united, and then they want this administration to go down para palitan, the people will speak. Ay, anong gagawin nyo? Wala. Na kailangan kayo, marunong kayong magdesisyon. May kung ayaw nyo, okay lang. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi naman ako active. Kayo yung active. Ngayon, ang taong bayan, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!